Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang komento ni ka-crypto rito kung saan ay nais niya pong malaman kung may pag-asa nga ba si Ogie Ino. Yan. Or kung rug pull na nga ba ito. Yan. Kung pag sinabi po nating rug pull ay wala na talaga itong pag-asang umangat pa. Kaya yan po ang gustong malaman ni ka-crypto rito na siyang ating pong pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Yan po si Ogie Ino, nandito po sa dito po sa ating coin market cap ay bumagsak po siya ng 1.83% nitong nakalipas na araw. Ayan, pero nitong nakalipas na 7 araw ay bagsak po siya ng 30.94%. Yan, ang laki po ng kanyang pinagsak. Ayan, pero kung pag i-check po natin dito sa kanyang 1 month na performance ay umangat naman po siya ng 55.77%. Ayan, umaangat naman po siya. Kaya base po sa kanyang performance ay monthly performance ay nagpapakita naman po siya ng gain. Ayan. Ito po ay si Ogie Ino. Ito po yung Binance Smart Chain. Ayan. Ito po yung BEP20 na si Ogie Ino. Ayan. Mayroon po siyang 4.2 na star rating at audited po siya kay Certic. Ayan. Kung i-check po natin yung kanilang Twitter, ayan po yung kanilang Twitter. Meron po silang 12.6k na followers. Ayan. At makikita naman po natin dito na meron naman po silang mga recent na mga announcement dito. Ito po yung most recent development nila, major development nila, kaya pinin po nila ito. Ito po yung kanilang first project in the world to register copyright at the US Copyright Office. Ayan, powered by Ogie Ino. Kaya yan po yung latest na developments nila dito kay Ogie Ino. Kaya yan, meron naman po silang pinapakitang mga progress dito. Ayan, meron po silang screenshot dito kay Certic. Ayan. Kasi audited po sila kay Certic. Ayan, kita-kita po natin dito na ayan, binigyan pa sila ng score ni Certic na 4.3 na star rating. At kay Cyberscope ay 4 star rating. Kaya ang tataas po ng kanilang mga score. Kaya ayan, ito naman po yung latest na kanilang announcement. 18 hours po ito. Ito po ay may kaugnayan kay Lunar Crush. Ayan, trending meme coin social media creators on Lunar Crush. Ayan, top creators. Ayan, meme coin season. Ito po yung ayan, kanilang presyo naman kay Bitro. Ayan. Yan to, may nakikita naman po tayo na tuloy-tuloy pa rin po. Active naman po yung kanilang social media account dito sa kanilang X account. Ay nagbibigay naman po sila ng mga announcement. Tuloy-tuloy pa rin po yung kanilang inilalabas na announcement. Isa po itong pagpapakita na ayan, para kay ka-crypto na tinututukan, hindi pa rin po naman nila pinapabayaan ang si Ogie Ino. Kasi yung pag-rug pull na ito ay yung mga developers ay nagsialisan na. Iniwanan nila ang tuluyan na po nilang iniwanan ang Ogie Ino. Ayan, parang naglahon na sila. Ayan, parang wala na talagang umaasikaso rito or nag-aasikaso rito. Kaya yan, base po naman po sa ating nakikita rito sa kanilang mga social media ay ayan, nagpapublish naman po sila ng kanilang mga developments. Lalong-lalo na yung ito, noong December 4. Ayan, ito po yung latest na major developments nila kung saan ay ayan na po sila. The first, ayan, Ogie Ino Ltd. Ito po yung kauna-unahang project yan sa buong mundo na nakapag-register ng copyright sa US Copyright Office. Kaya yan po yung kanilang most recent na developments. Yan, ito po yung kanilang website dito. Ayan. Kung i-check naman po natin yung kanilang ayan, chart, ito po yung ating chart. Ayan, kay TradingView. At ito po yung aking previous price projection sa kanya. Ayan, kung saan ay nagsa-sideways lamang po siya
Ayan, dito sa loob. Naglalaro po siya dito sa loob ng isang triangle pattern dito. Ayan, binubuo po yan ng isang trend resistance line dito at saka support line dito sa 703. Kaya yung aking naging previous price projection ay ayan po, magsa-sideways lamang po siya kasi wala pong gaanong bullish momentum. Pero nitong mga nakalipas na araw ay bigla po siyang nag-fluctuate, ayan, or gumalaw. Kaya ayan, bigla po siyang sumabog nitong mga nakalipas na araw. Pero ayan, yung kanyang galaw ay hindi po natin maintindihan. Ayan, ang lalaki ng kanyang mga candlestick na nabuo. Ayan, pero bumalik po siya sa ngayon dito sa ibabaw ng ayan, dito sa ilalim po ng resistance line natin na 2007. Ayan, tanggalin na po natin yung resistance line natin na ito. Kaya ayan, mukhang nabasag po yung resistance dito, trend resistance line natin. Palitan po natin ng kulay red. Kaya ayan, mukhang umaangat naman po siya. Mukhang umaakyat po siya. Tanging yung harang lamang po rito ay yung resistance line natin dito. Ayan, resistance line po natin dyan. Ayan. Kung magagawa po niyang basagin ito, ating resistance line dito, ayan, kung magagawa po niyang basagin ang resistance line natin dito sa 2007 ay ayan, magagawa po niya itong magpatuloy sa kanyang pag-akyat. Ayan, hanggang dito. Ayan, kung pag nabasag naman po niya ito ay sa tingin ko ay dito po siya magtutuloy-tuloy sa kanyang pag-akyat. Hanggang dito naman po sa 5427. Yan po yung pinakamataas na pwede niyang akyatin kung nalampasan niya yung dalawang resistance line na ito. Kaya sa tingin ko po ay hindi naman po rug pull itong hindi pa rug pull or hindi po rug pull itong si Ogi Ino. Yan, kasi yan, gumagalaw naman po siya. At yan, base po sa nakikita natin sa kanyang social media accounts ay hindi naman po siya pinapabayaan ng mga developers nito. Kaya ayan, sa tingin ko po ay meron po siyang maipapakita. Ayan, meron po siyang maipapakita na paggalaw, lalo na pagsapit ng approval ng Bitcoin ETF na ito dito sa next year po, buwan ng January. Kapag na-approve po yan ay maaring maging si Ogi Ino ay yan, makikisabay na rin po sa pagputok ng mga cryptocurrencies. Kaya ayan, para kay crypto rito, base lamang po sa aking sariling opinion at base po sa aking nakikita, yan, sa aking sa kalagayan ni Ogi Ino ngayon ay hindi naman po siya napapabayaan ng mga developers nito. At dahil po dyan ay masasabi ko pong hindi pa po siya rug pull. Yan. Kasi yung pag rug pull po talaga ay wala po talaga. Hindi po siya talaga gumagalaw. Yan, maliliit na lamang na mga candlestick, pero yan, nakikita naman po natin na may mga fluctuations naman po siya. Yan, yun nga lang at talagang konti lamang po talaga yung mga nag-i-invest dito. Or konti lamang po talaga yung mga holders nito. Kaya ganito po yung kanyang galaw. Yan, wala pong sapat na liquidity. Yan, pero may mga nag-hold pa rin naman. May mga nag-invest dito. Hindi pa naman po iniiwanan or naiwanan or tuluyang iniwanan ng mga developers. Kaya masasabi kong may pag-asa po ang Ogi Ino. Yan, pero maliban dito ay masasabi kong high risk po ito. Yan, maski may pag-asa po siya, pero high risk pa rin po siya kasi napakabagal po ng kanyang developments. Ayan, kumpara po sa ibang mga meme coin kung ikukumpara natin. Kaya masasabi ko pong high risk po ito. Ayan, yung kanyang volatility ay napaka taas na rin yung kanyang volatility. Kaya talagang dahil dito ay makaka-experience po talaga tayo ng mga ganito, mga price swings po ang tawag dito. Ayan, ang lalaki. Kaya ayan,
Pero pwede naman po nating makontra ito sa pamamagitan ng pending buy at saka pending sell. Yan, pending sell lamang po natin dito kung pag gusto nating mag-take profit dito. Kaya yan po yung mga ganyan po talaga ang magiging galawan ni Ogie Ino. Ayan, kasi yung kanyang presyo ay very high volatility. Kaya yan, maliban po dito ay yan nga yung sinabi ko kanina na mababa po ang kanyang liquidity. Kasi konti pa lamang talaga yung mga buyers at saka sellers nito. Kaya pwede pong yung nakakatakot po rito ay pwede pong may isang whale na may kakayahang i-manipulate ang presyo nito. Kaya yan po yung isang nakakatakot dito. Pero yan nga, kung pag may pumasok dito na whale ay yung whale na ito ang pwede pong mag-pump dito at saka mag-dump. Kaya yung mabibiktima po rito ay syempre yung mga magfo-FOMO. Yan. Pero yung mga nakabili po ngayon ay syempre sila yung posibleng mag-benefit dito. Kaya ang isa pong posibleng abangan natin dito kay Ogie Ino ay kung may papasok na whale. Yan, kapag may pumasok na whale po rito ay ayan, sabayan po natin ito. Yan, mag-take profit po tayo sa mataas na presyo. Kaya ayan. At ang isa pang red flag dito kay Ogie Ino ay yung kanilang team ay anonymous po sila. Ayan, wala pong transparency yung kanilang mga team developers. Kaya kung gusto talaga nilang iwanan ang Ogie Ino ay ayan, kung pag umalis na po sila ay wala nang development dito. At wala na rin pong mga announcement dito. Ayan, wala na silang ilalabas na mga update dito. At kung pag nakita na po natin yan, ay talagang dyan na po natin pwedeng sabihin na talagang patay na si Ogie Ino. Yan, kasi wala nang mga developers. Yan, wala na tayong makikitang announcement dito kung ano na nga ba yung kanilang ginagawang projects. Yan. Na bagong yan, dyan ko lamang po masasabi na talagang patay na ang isang crypto. Yan, kumbaga wala na talagang nailalabas na development, wala nang mga announcement. Yan, kasi tuluyan ng napag-iwanan. At ayan, yung ito kasing si Ogie Ino ay nakadepende na rin po kasi siya sa mga hype. Ayan. Kaya maliban sa mga whale ay pwede na rin po itong ma-hype. Kung may isang kilalang influencer dyan or sikat na market analyst or basta may reputation po siya ay pwede po niya itong i-hype. Yan, kaya malamang kung pag nakita ito ni Ginoong Elon Musk at siya ay nagka-interest dito, ay pwede po itong umangat sa pamamagitan ng hype. Ayan, pero yan nga ang problema, kung pag natapos na yung hype ay pwede itong bumagsak. Kaya yan, yung community po kasi ni Ogie Ino ay medyo hirap po kasing may pumasok dito na mga bagong mga investors, kasi meron nga kasing kumakalat na yan, parang nakakabahala na information tungkol sa legitimacy at saka sustainability ng Ogie Ino. Ayan, parang kaduda-duda po kasi. Kung babasahin mo po kasi yung kanilang mga mga white paper, mga information dito, ay ayan, mukhang parang kaduda-duda po kasi. Kaya maraming mga investors siguro ang nagdadalawang isip. Kaya yan pero yung pagdating naman po sa yung masasabi ko naman po dito kay Ogie Ino, ayan nga yung sinabi ko kanina na kaya nasabi ko po kanina na hindi pa natin siya masasabing rug pull, dahil sa patuloy pa rin naman po na yung kanilang mga team developers ay nagpapatuloy sa paggawa ng mga utility projects nito. Yan, tulad na lamang ng kanilang NFT marketplace at ang kanilang metaverse game. Ayan, yan lamang po yung mga ilan. Tuloy-tuloy lamang po. Kaya may pag-asa pa rin po siya.
Kaya yan, maganda rin po yung kanilang community engagement. Nakikita nga natin sa kanilang Twitter na yan, tuloy-tuloy yung kanilang pagpo-post, yan, paglalabas ng mga announcement yan, para sa kanilang community. Kaya kung pwede ka pong magtanong sa kanila, yan, sa kanilang Telegram group, yan, ay pwede kang magtanong sa kanila at active naman po sila. Yan, syempre meron naman po silang magandang mga roadmap at saka milestones. At makikita naman po natin dito sa kanilang website ang kanilang mga future plans. Yan, para magbigay ng reassurance sa kanilang mga investors na isang magandang investment itong si Ogie Ino. At ayan, audited na rin po siya kay Certic. Kaya pagdating po sa kanyang security ay masasabi po natin na maaasahan ang kanyang security system. Hindi po siya basta-basta mai-exploit yan, or mahahack. Ayan, kasi dumaan po siya kay Certic. At si Certic ay isa po sa mga yan, kilalang security auditor. Kaya ayan, yan po yung aking masasabi dito para kay ka-crypto rito na nagtatanong kung rug pull na ba si Ogie Ino. Masasabi kong may pag-asa pa rin si Ogie Ino kasi hindi pa ito sinusukuhan ng mga team developers nito. Yan, pero yun nga lang at mataas po talaga ang kanyang risk. Masasabi kong high risk po ito si Ogie Ino. Yan, wala pa tayong gaanong malinaw na nakikita sa hinaharap kung ito nga ba talaga ay magkakaroon ng magandang development or paglago. Yan. Pero basta masasabi ko po ay may pag-asa pa rin po siya. Yun nga lang at high risk. Yan. Pwede po talagang tuluyan na siyang mag-rug pull. Baka balang araw ay yung mga team developers ay nakikita nila na kahit ibinibigay talaga nila lahat ng kanilang todong makakaya, yung kanilang talagang binibigay nila yung lahat ng kanilang makakaya, pero wala pa ring pagbabago, wala pa rin silang nakikitang developments, ay pwede pong mauwi ito sa kanilang pagsuko. At kung biglang sumuko na sila, yan, mag-aawol na po sila at ayan na, dyan na po talaga tuluyang magrarag pull itong si Ogie Ino. Kaya yan po yung aking sariling opinion na pagdating dito kay yan, sa katanungan dito ni ka-crypto tungkol dito kay Ogie Ino. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.